Sa gitna ng Noche Buena, sa harap ng buong pamilya, nilight at ipinahiya si Elisa ng sariling biyenan habang nanahimik ang asawang pinili siyang ipagkanulo. Sa gabing iyon, isang babae ang tuluyang nagising at nagsimulang maghukay ng katotohanang kayang wasakin ang isang makapangyarihang angkan. Ngunit paano kung ang pamilyang nagpakulong sa kanya sa takot ay siya ring sangkot sa isang madilim na pandaraya na hindi na niya kayang palampasin? Ang amoy ng bagong lutong lechon de pugon at ng matamis na hamonado ang sumalubong sa mga bisita ng pamilya Santos. Sa mahabang lamesa na nababalutan ng puting mantel, nakahilera ang lahat ng paboritong pagkain para sa Noche Buena. Mula sa embutido na si Elisa mismo ang nagrolyo, sa fruit salad na pinagpuyatan niyang gawin, hanggang sa queso de bola na maingat niyang inayos sa gitna. 10 taon na niyang ginagawa ito, ang maging perpektong may bahay, ang maghanda ng piging na karapat-dapat sa apelidong dinadala niya. Ngunit para sa biyenan niyang si Imelda Santos, lahat ng ito ay kulang pa rin. Ano ba itong handa mo, Elisa? Parang pangkarinderya. Puna ni Imelda habang nandidiring tinitingnan ang pagkain mula ulo hanggang paa. Ang kanyang boses, kahit mahina, ay tila punyal na tumusok sa puso ni Elisa. Nakatayo si Elisa sa gilid ng komedor, suot ang luma niyang bestida na may apron pa sa ibabaw. Kanina pa siya abala sa pag-aasikaso ni hindi pa nga siya nakakapag-ayos ng sarili. Napatingin siya sa asawa niyang si Javier, naghahanap ng kahit kaunting tulong, ng kahit isang salita ng pagtatanggol. Ngunit gaya ng dati, si Javier ay abala sa pag-iwas ng tingin na para bang ang pinakamahalagang gawin sa sandaling iyon ay ang pagbilang sa mga hibla ng mamahaling carpet sa sahig. Ang mga pinsan at tita ni Javier ay nagkunwaring walang narinig. Patuloy sila sa kanilang masayang kwentuhan habang dahan-dahang pinupuno ang kanilang mga plato, na para bang ang pagpapahiya kay Eliza ay isa na lamang normal na bahagi ng kanilang pagdiriwang ng Pasko. Tanging ang anak niyang si Sofia, na 7 taong gulang, ang nakapansin sa namumuong luha sa mga mata ng ina. Hinawakan nito ang kamay ni Elisa. "Mami, okay ka lang po?" Bulong ng bata. Ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, lahat ng sakit na tiniis ni Eliza sa loob ng 10 taon ay naglaho at napalitan ng isang kakaibang kalinawan. Ang init mula sa maliit na kamay ng kanyang anak ang gumising sa kanya. Hindi ito ang buhay na nararapat para kay Sofia. Hindi ito ang klase ng pagmamahal na matututunan ng kanyang anak. Isang pag-ibig na kasing lamig ng simoy ng Pasko sa labas ng kanilang bahay. Pinilit ni Elisa ang isang maliit na ngiti para sa anak at marahang pinisil ang kamay nito bago bitawan. "At ikaw, Elisa," muling nagsalita si Imelda. Itinuturo siya gamit ang kanyang baba. Ang mga labi ay nakanguso sa pandidiri. "Doon ka sa kusina kumain. Baka masira pa ang gana ng mga bisita namin kapag nakita nilang kasabay natin ang katulong." Ang salitang katulong ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Natahimik ang lahat. Kahit ang mga pinsan ni Javier ay natigilan sa kanilang pagkain. Ito na yon, ang huling patak, ang huling hibla ng kanyang pasensya na tuluyan ng nalagot. Muli, tumingin si Elisa kay Javier. Nagbabakasakali, umaasa. Ngunit ang asawa niya ay nakatungo lang, dahan-dahang hinihiwa ang kanyang lechon na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Walang salita, walang pagtatanggol, walang pagmamahal. Doon, sa harap ng buong angka ng mga Santos, sa gitna ng Noche Buena na dapat sana'y puno ng pagmamahalan, naintindihan ni Elisa ang lahat. Hindi siya asawa sa bahay na ito. Hindi siya manugang. Isa lamang siyang kasangkapan. Isang palamuti na ilalabas kapag kailangan at itatago kapag nakakahiya. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa pagkatao ni Elisa. Nawala ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tumigil ang luhang nagbabadyang tumulo. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa kusina. Hindi dahil sa pagsunod,
kundi dahil sa isang desisyon na nabuo sa loob lamang ng ilang segundo. Narinig niya ang mahinang hagigikan ni Imelda na inakalang nanalo na naman siya. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng mga bisita sa kanyang likuran. Ngunit pagpasok sa kusina, hindi plato ang kinuha ni Elisa. Binuksan niya ang cabinet at inilabas ang mga malalaking Tupperware at plastic bags na itinago niya para sa mga tirang pagkain. Sa isang paraan na kalmado at sistematiko, sinimulan niyang ilipat ang lahat ng pagkaing inihanda niya. Ang buong lechon na siya mismo ang pumili at nagbayad. Ang hamonado na pinakuluan niya ng 8 oras. Ang embutido, ang morcon, ang salad. Bawat butil ng kanin, bawat piraso ng prutas, lahat ng pinagpaguran niya. Lahat ng galing sa sarili niyang pera na ipinagkait niya sa sarili. Narinig niya ang mga yabag ni Javier na pumasok sa kusina. "Elisa, anong ginagawa mo?" Tanong nito sa naguguluhang boses. Hindi siya sinagot ni Elisa. Hindi niya ito tiningnan. Sa halip, lumingon siya sa pintuan kung saan nakatayo si Sofia, ang kanyang munting anghel, na may takot sa mga mata. "Sofia, anak, kunin mo ang bag mo," sabi ni Eliza sa malumanay ngunit matatag na boses. "Aalis na tayo." "Ano? Aalis?" Gulat na tanong ni Javier. "Huwag kang gumawa ng eksena, Elisa. Nakakahiya sa mga kamag-anak ko. Bumalik ka doon at humingi ka ng tawad kay Mama." Doon na lumingon si Elisa. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, tiningnan niya ng diretso sa mata ang kanyang asawa. At ang nakita ni Javier ay hindi ang asawa niyang palaging umiiyak at nagmamakaawa. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang babaeng may mga matang walang luha, ngunit puno ng desisyon. "Hindi, Javier, tapos na ako," sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat at may kahulugan. Nang matapos niyang isilid ang huling pagkain, kinuha niya ang mga lalagyan. Tinawag niya muli si Sofia na mabilis namang lumapit at humawak ng mahigpit sa kanyang kamay. Magkasama silang naglakad palabas ng kusina, pabalik sa komedor kung saan ang lahat ay nakatitig sa kanila. Ang mga kutsara at tinidor ay nakabitin sa ere. Nilampasan ni Elisa ang lamesa, ang mga nakakunot na noo, ang mga nagbubulungang bibig. Huminto siya sa tapat ni Imelda, na ngayon ay nakatayo na, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. "Saan mo dadalhin ang mga pagkain na yan?" Sigaw ni Imelda. "Pag-aari namin yan. Nasa bahay ko kayo." Ngumiti si Eliza, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang nangiting mapait. "Ang lahat ng ito, ako ang nagluto, ako ang bumili. Galing ito sa perang minana ko pa sa mga magulang ko." Sagot niya. Ang boses ay kalmado pa rin ngunit may diin. "Ang Noche Buena ay para sa pamilya, at dahil hindi ninyo kami itinuturing na pamilya, dadalhin namin ang aming Noche Buena sa iba." Hinila niya ng marahan si Sofia at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa pinto. "Javier, pigilan mo siya," utos ni Imelda. Ngunit si Javier ay nanatiling tulala, hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Bago buksan ang pinto, hinarap muli ni Elisa ang 2 taong naging dahilan ng kanyang impyerno sa loob ng 10 taon. Itinaas niya ang kanyang baba at sa huling pagkakataon, nagsalita siya, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang taong nakalaya. "Ang regalo ko sa inyo ngayong Pasko," sabi niya. Tinitigan muna si Javier at pagkatapos ay si Imelda, "ay ang pagkawala ko." At sa sinabing iyon, binuksan niya ang pinto at kasama ang kanyang anak at ang lahat ng pagkaing sumisimbolo sa kanyang pagmamahal at sakripisyo. Umakbang siya palabas sa malamig na gabi, papalayo sa bahay na yon at papalayo sa buhay na yon magpakailanman. Isinara niya ang pinto sa likuran niya, kasabay ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng sakit at pagluha. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tila mas lalong lumamig nang isara ni Eliza ang pinto ng taxi. Sa kanyang kandungan, mahimbing nang natutulog si Sofia,
pagod sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Sa sahig ng taxi, nakapatong ang mga bitbit nilang pagkain. Ang hamonado, ang lechon, ang salad, na ngayon ay tila mga simbolo ng isang buhay na buong tapang niyang tinalikuran. Habang tinatahak nila ang mga kalsada ng Quezon City na pamilyar sa kanya, pakiramdam ni Elisa ay isa siyang dayuhan. Bawat ilaw ng Pasko na nakasabit sa mga poste ay tila nangungutya sa kanya. Saan siya pupunta? Ano ang gagawin niya? Wala siyang plano. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Kailangan nilang makahanap ng isang lugar kung saan makakahinga sila ng malaya, kahit ngayong gabi lang. Dito na lang po, Manong, sabi niya sa driver. Itinuturo ang isang maliit na motel sa gilid ng kalsada. Ang pangalan nito ay Starlight Inn, ngunit ang tanging ilaw na gumagana sa karatula ay ang letrang S at Inn na kumukurap-kurap na para bang pagod na rin sa buhay. Maingat niyang ginising si Sofia habang buhat-buhat ang anak sa isang braso at pasan-pasan ang mga pagkain sa kabila. Pumasok si Eliza sa loob. Ang amoy ng murang disinfectant at lumalumang aircon ang sumalubong sa kanila. Ito ang kanilang palasyo para sa gabing ito. Malayo sa marmol na sahig at matataas na kisame ng bahay ng mga Santos, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elisa na mayroon siyang sariling espasyo. Sa loob ng maliit na kwarto, may isang kama na medyo lundo na sa gitna, isang maliit na telebisyon na iisa lang ang channel, at isang bintanang hindi mo makita ang labas dahil sa kapal ng alikabok. Ngunit para kina Eliza at Sofia, ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Ibinaba ni Elisa ang mga pagkain at inilatag ang mga ito sa ibabaw ng kama, gamit ang mga malinis na panyo bilang munting mantel. Maingat niyang hiniwa ang lechon at hamonado at inilagay sa 2 platong papel na nakuha niya mula sa reception. "Mami, Noche Buena po natin ito?" tanong ni Sofia. Ang mga mata ay nanlalaki sa tuwa, na para bang isang malaking adventure ang lahat ng nangyayari. Tumango si Elisa. Pinipigilan ang sarili na maiyak. "Oo, anak. Ito ang pinaka-espesyal na Noche Buena natin." Habang kumakain sila sa ibabaw ng kama, nakapatong ang mga plato sa kanilang mga hita, pinanood ni Elisa ang kanyang anak. Doon, sa liwanag ng nag-iisang bombilya sa kwarto, nakita niya ang purong kaligayahan sa mukha ni Sofia. Walang mapanuring mata ng lola, walang tensyon, walang takot. Sila lang dalawa. "Mami," muling nagsalita si Sofia. Ang bibig ay puno pa ng kanin. "Bakit po galit si Lola Imelda sa inyo?" Ang tanong na yon, sa lahat ng inosente nitong laman, ay tumagos sa puso ni Eliza na parang bubog. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata ang mga komplikadong problema ng matatanda? Hinaplos niya ang buhok ng anak at sinabi sa pinakamahinahong boses na kaya niyang tipunin, "Anak, minsan, may mga matatandang hindi nagkakasundo. Parang sa school, di ba? May mga classmates kang hindi mo kalaro. Ganoon din si Mami at si Lola. Pero hindi ibig sabihin noon, may problema sa'yo. Okay? Mahal na mahal ka ni Mami at mahal ka rin ni Lola sa paraan na alam niya." Ang totoo niyan, gusto niyang isigaw na ang lola nito ay isang manggagamit na demonyo na binalot sa pekeng kabanalan, na ang lola nito ay kinamumuhuyan siya dahil hindi siya kasing yaman ng pamilyang pinapangarap nito para kay Javier. Ngunit isinara niya ang bibig. Hindi niya dudumihan ang isip ng kanyang anak ng galit na matagal na niyang kinikimkim. Nang matapos kumain, inayos ni Eliza ang higaan. Pinatulog niya si Sofia. Kinantahan ng oyayi hanggang sa marinig niya ang malalim nitong paghinga. Doon lamang niya pinakawalan ang sariling hininga na kanina pa niya pinipigilan. Naupo siya sa kabilang dulo ng kama, sa dilim, at tinitigan ang kanyang natutulog na anak. At sa katahimikan ng murang kwartong iyon, bumuhos ang lahat ng alaala.
Ang 10 taon ng pagtitiis, 10 Pasko ng pagpapanggap, ang mga masasakit na salitang ibinabato sa kanya kapag walang nakakarinig, ang pagkontrol sa bawat sentimong gagastusin niya, kahit pagaling iyon sa sarili niyang ipon, ang walang katapusang paghahambing sa mga dating nobya ni Javier, at higit sa lahat, ang nakabibinging katahimikan ng kanyang asawa sa tuwing kailangan niya ng kakampi. Ang bawat araw ay isang maliit na kamatayan, at sa wakas, ngayong gabi, pinili niyang mabuhay. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Kinabahan siya. Alam na alam niya kung kanino galing iyon. Nag-aalangan man, ay kinuha niya ito. Gaya ng inaasahan, sunod-sunod na mensahe mula kay Javier. Unang mensahe, "Ellie, nasaan ka na? Umuwi ka na please. Nag-aalala na kami." Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa labi ni Elisa. Kami. Ang ibig sabihin ay ako at si Mama. Ikalawang mensahe, pagkatapos ng 5 minuto, "Sumagot ka naman. Mag-usap tayo ng maayos. Ginagawa mo lang na mas malala ang sitwasyon." Hindi siya nag-reply. Ikatlong mensahe, mas maikli ngunit mas mabigat. "Pinapahiya mo ako, Elisa." Ika-4 na mensahe, puno ng paninisi. "Umalis ka pa. Alam mo namang kailangan ka dito para alagaan si Mama." Patuloy sa pag-vibrate ang telepono, mga tawag na hindi sinasagot, mga mensaheng dumadagsa na parang ulan, mula sa pekeng pag-aalala, papunta sa paninisi, at ngayon ay sa pananakot. Ito ang sayaw na alam niya. Ang sayaw ng manipulasyon. Pinatay na sana niya ang telepono nang isang huling mensahe ang pumasok. Nang mabasa niya ito, isang pamilyar na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang takot na matagal niyang naging bilanggo. Ang mensahe ay mula kay Javier at ang laman nito ay ang armas na palagi nilang ginagamit laban sa kanya. "Alam mo namang may sakit sa puso si Mama, Eliza. Kung may mangyari sa kanya dahil sa ginawa mo, kasalanan mo yan." Ang huling mensahe ni Javier ay nanatiling nakatitig sa kanya mula sa screen ng cellphone na parang isang multo. "Kung may mangyari kay Mama, kasalanan mo yan." Ilang taon na ring sandata ni Javier at ni Imelda ang mga salitang yan. Ang invisible na tanikala na gumagapos sa leeg ni Elisa sa tuwing susubok siyang tumayo para sa sarili. Dati, ang ganitong mensahe ay sapat na para pasunurin siya, para palunukin ang sariling pride, at para bumalik na parang isang maamong tupa. Ngunit hindi na ngayon. Habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ni Sofia na natutulog sa tabi niya, isang bagong tapang ang umusbong sa kanyang puso. Ang takot na nararamdaman niya para sa kinabukasan ng kanyang anak ay mas matindi na ngayon kaysa sa takot niya sa galit ni Imelda. Pinatay niya ang cellphone sa unang pagkakataon. Pinili niyang huwag pakinggan ang boses na yon. Kinabukasan, maaga silang umalis sa Starlight Inn. Mayroon siyang isang huling alas na natitira, isang kaibigan mula sa kolehiyo na hindi niya nakikita ng madalas, ngunit alam niyang hindi siya huhusgahan. Si Rina. Isang tawag lang ang kinailangan. Nang marinig ni Rina ang nanginginig na boses ni Elisa sa kabilang linya, hindi ito nagtanong ng marami. Ang tanging sinabi nito ay, "Alam ko ang address mo. May bakanting kwarto dito sa kondo ko. Halika na kayo. Ngayon na." Ang apartment ni Rina sa Makati ay maliit kumpara sa mansyon ng mga Santos, ngunit para kay Elisa, para itong isang santuwaryo. Malinis, maliwanag, at higit sa lahat, tahimik. Habang si Sofia ay masayang nakikipaglaro sa pusa ni Rina, naupo si Elisa sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras at humigop ng mainit na kape. "Alam mo, Ili," sabi ni Rina habang inilalapag ang isang plato ng pandesal sa mesa. "Matagal ko nang hinihintay ang tawag na to. Akala ko
Hihintayin mo pang tuluyan ka ng maging abo bago ka umalis doon. Walang isinagot si Elisa. Ang simpleng pag-unawa mula sa isang kaibigan ay sapat na para muling mamasa ang kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ito. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Panahon na para kumilos. Dahil sa biglaang pag-alis, ang tanging nadala ni Eliza ay isang maliit na maleta ng mga damit nila ni Sofia at isang lumang envelope na naglalaman ng lahat ng kanilang mahahalagang dokumento, birth certificate, pasaporte, at ilang bank statement. Kailangan niyang ayusin ang mga ito. Kailangan niyang malaman kung saan siya tatayo. Habang si Sofia ay abala pa rin sa paglalaro, umupo si Eliza sa sahig ng kwartong ipinahiram sa kanya at ibinuhos ang laman ng envelope. Mga papel na sumisimbolo sa kanyang buong pagkatao. Isa-isa niyang inayos ang mga ito. Papel ng kasal nila ni Javier, isang kontrata ng pagtitiis, birth certificate ni Sofia, ang tanging magandang nangyari sa pagsasamang iyon. At sa ilalim ng lahat, naroon ang isang pamilyar na sobre na may logo ng law firm ng yumaong abogado ng kanyang mga magulang. Matagal na niya itong naitabi. Ang sabi noon ni Javier, ito ay mga legal na bagay lang na siya na ang nag-asikaso. Sa sobrang pagtitiwala, hindi na niya ito binasa ng maigi. Ngayon, sa liwanag na nagmumula sa bintana, binuksan niya ito muli. Ito ang huling habilin mula sa abogado. Isang buod ng mana na iniwan ng kanyang mga magulang. Binasa niya ang bawat linya, ang bawat salita. At doon, sa ikatlong talata, isang pangungusap ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang natitirang bahagi ng iyong mana. Kasama na ang trust fund para sa iyong anak na si Sofia Reyes Santos ay inilagak sa isang investment account na pinamamahalaan ng Santos Family Investments alinsunod sa inyong napagkasunduan. Santos Family Investments. Paulit-ulit na binasa ni Elisa ang pangalan. Sa loob ng 10 taon ng kanyang pagsasama kay Javier, wala siyang natatandaang may nabanggit na ganitong kumpanya. Ang alam niya, ang pera ay inilagay sa negosyo ng pamilya. Isang hindi malinaw na paliwanag na tinanggap niya ng walang tanong-tanong. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ito, at hindi pinansin ang sandamakmak na missed calls at text messages. Binuksan niya ang internet browser, nanginginig ang mga daliri habang tinatype niya ang mga salita. Santos, family, investments. Pinindot niya ang search. Loading. Ang lumabas sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. No results found for Santos Family Investments. Sinubukan niya ulit. Baka mali ang spelling. Santos Investments Philippines, Santos Holdings. Wala. Walang website. Walang SEC registration. Walang kahit isang artikulo. Ang pangalan na humahawak sa buong kinabukasan niya at ng kanyang anak ay hindi umiiral sa internet. Isa itong multo. Ang kaba ay napalitan ng pagdududa. Ang pagdududa ay naging takot. At ang takot ay nagsimulang mag-apoy at maging determinasyon. Muli niyang tiningnan ang liham. Sa itaas, nakasulat ang pangalan at numero ng abogado. Attorney David Rosales, isang bagong pangalan. Marahil ay junior partner ito ng dating abogado ng pamilya nila. Wala nang ibang paraan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Nang hindi na nag-iisip, kinuha niya ang cellphone at idinayal ang numerong nakasulat sa letterhead. Bawat ring ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sa ikatlong ring may sumagot. Rosales Law Office. This is Attorney Rosales speaking. Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na profesional, malalim at pamilyar. Napalunok si Elisa. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hello? Is anyone there? Tanong muli ng lalaki. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Hello? Hello. Si Elisa Reyes Santos po ito. Natahimik ang kabilang linya.
Sa loob ng ilang segundo, ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. At pagkatapos, nagsalita muli ang lalaki, ngunit sa pagkakataong ito, nawala ang pormalidad sa kanyang boses. Napalitan ito ng gulat at hindi makapaniwalang pagbigkas sa isang pangalan na matagal nang hindi naririnig ni Eliza. Eli? Elisa Reyes? Ikaw ba yan? Ang boses na yon. Kilala niya ang boses na yon. Ang boses ng kanyang matalik na kaibigan sa kolehiyo. Ang taong nawalan na siya ng koneksyon nang magpakasal siya kay Javier. David? Halos pabulong niyang sagot. Nabitawan ni Elisa ang cellphone sa kanyang kandungan. David. Pagkatapos ng 10 taon, ang boses niya pa rin ang naging sagot sa panalangin niya. Ang kanyang matalik na kaibigan sa kolehiyo, ang kasama niya sa lahat ng pangarap bago pa dumating si Javier, ay siya palang abogado na hahawak sa susi ng kanyang hinaharap. Eli, nasaan ka? Tanong ni David sa kabilang linya. Ang boses ay puno na ng hindi maitagong pag-aalala. Kailangan nating mag-usap. Pumunta ka sa opisina ko. Ite-text ko sa iyo ang address. Ligtas ka dito. Walang pag-aalinlangan sa boses ni David. 1 oras ang lumipas at si Elisa ay nakatayo na sa harap ng isang disenteng gusali sa Ortigas. Iniwan niya muna si Sofia sa mapagkakatiwalaang pangangalaga ni Rina na may pangakong babalikan niya agad. Sa unang pagkakataon, gagawa siya ng isang bagay para sa sarili niya lamang. Ang opisina ni David ay hindi malaki, ngunit malinis at organisado. Amoy ng libro at kape ang sumalubong sa kanya. At doon, sa likod ng isang lamesang gawa sa mahogany, nakatayo ang lalaking minsan niyang tinuring na kapatid. Mas tumangkad si David, nagkalaman ng katawan at nabagay sa kanya ang suot na barong. Ngunit ang mga mata niya, ang mga matang yon, ay pareho pa rin. Mabait, matalino, at ngayon, puno ng lungkot habang tinititigan siya. Ellie? Sabi ni David. Ang pangalan niya ay halos isang bulong. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Tila ba ang 10 taon na nawala sa pagitan nila ay bumalik lahat sa isang iglap. Nakita ni Elisa sa mukha ni David ang lahat ng tanong na gusto nitong sabihin. Nakita naman ni David sa pagod na mukha ni Elisa ang lahat ng sakit na hindi nito kayang isatinig. Ang laki ng ipinayat mo, basag ni David sa katahimikan. Isang mahinang tawa ang kumawala sa bibig ni Elisa. Ikaw naman, tumaba ka. At sa simpleng biruang iyon, nabasag ang yelo. Inalok siya ni David na maupo at ipinagtimpla ng kape. At doon, sa kaligtasan ng 4 na sulok ng opisinang iyon, ikinuwento ni Eliza ang lahat. Ikinuwento niya ang 10 taon ng pagiging anino sa sarili niyang pamamahay. Ang mga salitang mas masakit pa sa sampal, ang pagtrato sa kanya na parang katulong, ang unti-unting pagkawala ng kanyang boses, ng kanyang mga pangarap. Ikinuwento niya ang gabi ng Noche Buena, ang hapunan sa kusina, at ang desisyong nagdala sa kanya sa lugar na ito. Habang nagsasalita si Elisa, nakikinig lang si David. Ang kaninang profesional na abogado ay nawala. Ang kaharap niya ngayon ay ang dati niyang kaibigan. Nakakunot ang noo, nakakuyom ang mga palad sa ibabaw ng lamesa, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit para sa kanya. Nang matapos si Elisa, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni David. I'm sorry, Eli, sabi nito. I'm so sorry, sana hindi ako nawala sa tabi mo. Kasalanan ko. Ako ang lumayo, sagot ni Eliza. Iyon ang kondisyon ni Imelda para pakasalan ko si Javier. Nalayuan ko ang lahat ng kaibigan ko. Lalong nag-init ang ulo ni David. Okay, tapos na yon. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon. At bilang abogado mo, sisiguraduhin kong hindi na sila mananalo pa. Ang pagbabago sa tono ni David ay nagbigay ng lakas kay Eliza. Mula sa isang nag-aalalang kaibigan, naging si Attorney David Rosales na siya.
Sige, Eli. Simulan natin sa simula. Ipakita mo sa akin ang liham na nakita mo. Inabot ni Eliza ang sobre. Maingat itong binasa ni David. Ang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa bawat linya. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang tingin. Santos Family Investments. Eli, may mga dokumento ka ba ng kumpanyang ito? Stock certificates? Investment portfolio? Umiling si Eliza. Wala. Ang sabi lang sa akin ni Javier, business secret daw. Basta raw nagkakaroon ng interes ang pera ko. Nagtiwala ako. Okay, sabi ni David. Pilit pinapakalma ang sarili. May dala ka bang kahit anong bank statements? Kahit luma? Naalala ni Eliza ang ilang piraso ng papel na isinama niya sa envelope. Kinuha niya ito at inilatag sa mesa. Mga statement mula sa joint account nila ni Javier. Magkatabi silang yumuko sa mga papel. Ang daliri ni David ay maingat na tinutunton ang bawat transaksyon, mga bayarin sa kuryente, tubig, groceries, at pagkatapos may isang bagay na nakakuha ng kanilang pansin. Ano ito? Tanong ni David. Itinuturo ang isang paulit-ulit na entry bawat buwan. Isang malaking halaga ng pera na regular na inililipat palabas ng kanilang account. Fund transfer. Para kanino? Tinitigan ni Eliza ang pangalan ng tatanggap. Imelda C. Santos. At sa tabi nito, ang maliit na tala na nakasulat, for medical expenses. Bawat buwan. Sa loob ng maraming taon, isang halaga na sapat na para bumili ng isang maliit na kotse. Medical expenses? Nagtatakang tanong ni David. Ganito kalaki. Biglang may naalala si Eliza. Isang eksena na paulit-ulit na nangyayari sa bahay na yon. Isang alaala na dati nagbibigay sa kanya ng awa, ngunit ngayon nagdudulot ng isang malamig na hinala. Naalala niya isang hapon nang tanungin niya si Javier kung bakit kailangan na namang maglabas ng pera. Para sa gamot ni Mama? Sagot nito. At ilang minuto lang ang lumipas, maririnig niya si Imelda na biglang mapapasigaw sa sala. Hawak-hawak ang dibdib. Ang puso ko! Javier! Ang puso ko! Inaatake na naman ako. At si Eliza, na puno ng konsensya, ay mabilis na pipirma sa tseke, nanginginig sa takot na baka siya ang naging dahilan ng atake nito. Ellie, okay ka lang? Bumalik si Eliza sa kasalukuyan dahil sa boses ni David. Tumango siya, ngunit ang isip niya ay lumilipad. May sakit daw siya sa puso. Sabi ni Javier, mahal daw ang maintenance na gamot. Kinuha ni David ang isa sa mga resibo na kasama sa mga papel. Isang resibo mula sa isang klinika. Ito ba ang doktor niya? Tiningnan ni Eliza ang pangalan. Hindi ko kilala. Sila lang ang nag-aasikaso ng lahat ng tungkol sa sakit niya. Kinuha ni David ang kanyang laptop at mabilis na nag-type. Ang tanging maririnig sa opisina ay ang pag-click ng keyboard. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto siya. Tinitigan niya ang screen, hindi nagsasalita. Ang muka ay seryosong-seryoso. David, anong nakita mo? Kinakabahang tanong ni Eliza. Dahan-dahang lumingon si David sa kanya. Ang mga mata nito ay tila nakakita ng isang bagay na hindi kapani-paniwala. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Ang boses ay mababa, at puno ng kahulugan. Ellie, ang cardiologist ni Tita Imelda, ay isang general practitioner na ang klinik ay katabi mismo ng isang malaking kasino sa Pasay. 2 araw ng kapayapaan. Sa loob ng 48 oras, sa maliit ngunit ligtas na apartment ni Rina, naranasan ni Eliza at Sofia ang isang normalidad na matagal nang ipinagkait sa kanila. Naggising sila sa umaga nang walang sigaw. Kumain sila ng almusal ng walang puna. Naglaro sila sa sahig, nagbasa ng libro, at tumawa ng malakas ng walang takot na baka may magalit. Sa 2 araw na yon, sinubukan ni Eliza na itabi muna ang mga natuklasan niya sa opisina ni David. Ang kasino, ang pekeng sakit sa puso,
Ang pondong nawawala. Lahat ng yon ay isang malaking buhol na hindi pa niya alam kung paano kakalasin. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ang bawat paghinga ni Sofia na walang bahid ng takot. Ang bawat ngiti nito ang nagsisilbi niyang lakas. Ngunit ang kapayapaan para sa mga taong tulad ni Eliza ay palaging panandalian. Hapon na ng ikatlong araw. Habang naghahanda si Eliza ng merienda sa kusina at si Sofia ay tahimik na nagdodrawing sa sala, isang malakas na kalabog sa pinto ang biglang yumanig sa kanilang munting mundo. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ang bawat kalabog ay hindi pakiusap, kundi isang utos. Isang malakas at marahas na paghampas na tila babasagin ang kahoy na pinto. Nabitawan ni Eliza ang hawak na kutsilyo. Nagkatinginan sila ni Sofia, ang mga mata ng bata ay agad na nanlaki sa gulat. "Mami, sino yon?" At muli, ang kalabog. Mas malakas, mas desperado. Sinundan ito ng isang boses na kilalang-kilala ni Eliza. Isang boses na nagdulot sa kanya ng bangungot sa loob ng 10 taon. "Eliza, alam kong nandyan ka. Buksan mo ang pinto." Si Imelda, na paurong si Eliza, itinulak si Sofia sa kanyang likuran na parang isang inahing manok na poprotekta sa kanyang sisiw. "Paano? Paano sila natuntun dito?" "Eliza, anak, parang awa mo na. Mag-usap tayo." Ang boses ni Imelda ay nagbago. Mula sa pagiging galit, ito'y naging isang boses na nagmamakaawa, basag sa pekeng pag-iyak. "Si Javier, hindi na kumakain. Nag-aalala siya sa inyo. Umuwi na kayo. Parang awa niyo na." Sa labas ng pinto, naririnig ni Eliza ang mga yabag ng mga kapitbahay na nagsisilabasan mula sa kanilang mga unit na usisa sa eskandalong nagaganap sa pasilyo. Ito ang gusto ni Imelda. Isang palabas, isang eksena kung saan siya ang bida, ang kaawa-awang ina at biyenan na pinagkaitan. Ngunit hindi na umuubra kay Eliza ang mga luha ni Imelda. Habang nakikinig siya sa pag-arte nito, ang tanging pumapasok sa isip niya ay ang sinabi ni David. Ang klinik na katabi ng kasino, ang sakit sa puso. Ilang beses na ba niyang napanood ang dramang ito? "Hindi tayo lalabas, anak," bulong ni Eliza kay Sofia. Niyakap ito ng mahigpit. "Huwag kang matakot. Hindi tayo sasaktan ni Mami." "Pero Mami, si Lola..." Nagsimula nang umiyak si Sofia, takot sa ingay at sa boses na puno ng galit. "Eliza, walang hiya ka." Ang pagmamakaawa sa boses ni Imelda ay biglang naglaho, napalitan ng tunay nitong kulay, isang tinig na puno ng kamandag. "Anong klase kang ina? Itinatago mo ang apo ko sa akin. Itatakas mo siya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ito ang igaganti mo." Isinubsob ni Eliza ang mukha ng anak sa kanyang dibdib na para bang kaya nitong harangin ang masasakit na salitang nagmumula sa labas. Bawat paratang ni Imelda ay isang matulis na pako, ngunit hindi na ito tumatagos sa puso ni Eliza. Tumatalbog na lang ito sa pader ng katotohanang alam na niya ngayon. Narinig niya ang boses ni Javier sa labas, mahina at walang lakas. "Mama, tama na yan. Nakakahiya. Huwag kang makialam, Javier. Kausapin mo ang asawa mo. Sabihin mong lumabas siya." Tumagal ang komosyon ng halos 10 minuto. Mga sigaw, mga akusasyon, mga pekeng hikbi. Sa buong panahong iyon, nanatili si Eliza sa likod ng pinto. Hindi kumikibo. Yakap-yakap ang nanginginig na si Sofia, habang ang kanyang puso ay pumipintig sa pinaghalong galit at takot. Galit sa kawalang hiyaan ng kanyang biyenan at takot para sa kanyang anak na napipilitang marinig ang lahat ng ito. Maya-maya, tumahimik. Ang tanging naririnig na lang ay ang mga bulungan sa labas bago unti-unting nagsara ang mga pinto ng kanilang mga kapitbahay. Naghintay pa si Eliza ng ilang minuto bago dahan-dahang sumilip sa peephole. Wala na sila. Ang pasilyo ay tahimik na ulit.
Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang kapayapaan ay muling panandalian. Ilang minuto ang lumipas, may kumatok na naman sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, mahina na lang. 3 magalang na katok. Nag-aalangan man, muli siyang sumilip. Isang matandang babae ang nakatayo doon, ang kapitbahay nila sa tapat, na kanina'y nakita niyang nakasilip din. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sapat lang para makita siya. "Pasensya na sa abala, Hija," sabi ng matanda sa mahinang boses. "Ayoko sanang makialam pero nakakaawa kasi ang bata." Kanina, bago umalis yung matandang babae, may tinanong siya sa akin. "Ano po yun?" Kinakabahang tanong ni Eliza. Mukhang galit na galit siya. Patuloy ng matanda. Sabi niya, kung ayaw niyang lumabas, may paraan para mapilitan siya. Tapos, huminto ang matanda. Tila nag-aalangang ituloy. Inabot nito ang isang maliit at gusot na piraso ng papel kay Eliza. Isinulat ko para hindi ko makalimutan. Tinanong niya kasi ako kung alam ko raw ba kung saan nag-aaral ang anak mo. Ang mga salita ay tumama kay Eliza na parang isang malakas na sampal. Kinuha niya ang papel, nanginginig ang kamay. Tinitigan niya ang sulat kamay ng kapitbahay, ngunit ang mga letrang nakikita niya sa kanyang isipan ay iba. Isang malinaw na banta. Nang isara niya ang pinto, hindi na ang sarili niyang kaligtasan ang iniisip niya. Si Sofia, ang kanyang anak. Si Sofia na ngayon ang puntirya. Ang galit ay isang pamilyar na kasama sa propesyon ni David Rosales. Nakikita niya ito araw-araw sa mukha ng kanyang mga kliyente, mga biktimang naghahanap ng hustisya, mga pamilyang sinira ng kasakiman. Ngunit ang galit na kumukulo ngayon sa kanyang dibdib habang nakaupo sa kanyang opisina ay iba. Ito ay personal. Kaka-text lang ni Eliza sa kanya. Nanginginig ang mga salita kahit sa screen lang nababasa. "David, nandito sila. Natuntun nila kami." Nag-eskandalo si Imelda. Napahigpit ang hawak ni David sa kanyang ballpen hanggang sa halos mabaluktot ito. Sa isip niya, nakikita niya ang mukha ni Eliza, ang dating masayahing dalaga na kasama niyang nangangarap sa ilalim ng mga puno ng akasya sa universidad. Ngayon ay isang babaeng binakura ng takot. 10 taon. 10 taon siyang naging bulag at bingi sa paghihirap ng kanyang kaibigan. Hindi na ngayon. Bulong niya sa sarili. Hindi na mauulit. Ang galit ay naging panggatong. Isinantabi niya ang lahat ng ibang kaso. Ngayong araw, iisa lang ang kliyente niya. At ang pangalan nito ay Eliza Reyes Santos. Ang kanyang unang misyon, alamin ang katotohanan sa likod ng Santos Family Investments. Kinuha niya ang telepono at idinayal ang numero ng isang kaibigan sa Securities and Exchange Commission. "Mike, si Dave to," sabi niya nang may sumagot. "Pre, may ipapacheck lang sana ako. Mabilisan lang." "O attorney, napatawag ka." Sagot ng boses sa kabilang linya. "Sige, ano yon? Basta may kasamang kape yan, ha? Kahit isang truck pa ng kape. Pakicheck mo naman sa database ninyo kung may korporasyon na nakarehistro sa pangalang Santos Family Investments." Ibinaybay niya ang bawat letra para makasiguro. Narinig niya ang mabilis na pag-click ng keyboard sa kabilang linya. Ang ilang segundong paghihintay ay parang isang oras para kay David. "Sandali, Dave. Chine-check ko." SANTOS, Family Investments. Huminto si Mike. "Pare, sigurado ka sa spelling?" "Oo, bakit?" "Wala eh. Walang lumalabas. Sinubukan ko na rin ang Santos Holdings, Santos Inc. Wala. Baka DTI business name lang?" "Sige, pakicheck mo na rin." Muling ilang sandali ng pag-type at ang sagot ay pareho. "Negative, pare. Walang negosyo na nakarehistro sa pangalang yan sa buong Pilipinas." Huminga ng malalim si Mike. "Kumpirma, pare. Ang kumpanyang hinahanap mo ay multo." Nang ibaba ni David ang telepono,
Hindi gulat ang kanyang naramdaman, kundi isang malamig na kaba. Ito ay mas malala pa sa inaakala niya. Hindi ito simpleng mismanagement. Ito ay isang kalkuladong panloloko. Ang lahat ng mana ni Eliza, ang trust fund ng kanyang anak. Saan napunta ang pera? Ang susunod na lohikal na hakbang, mga ari-arian. Kung ang pera ay nawawala, baka ang mga nakapirming asset ay ginalaw din. Binuksan niya ang kanyang account sa online portal ng Land Registration Authority. Gamit ang mga lumang dokumento ni Eliza, nahanap niya ang numero ng titulo ng bahay na tinitirhan ng mga Santos sa Villa Corazon Subdivision. Ang bahay na alam ni Eliza ay pamana, raw ni Javier mula sa kanyang yumaong ama. Lumabas ang detalye ng titulo sa screen. Nakapangalan nga kay Javier Santos. Ngunit sa ilalim ng mga teknikal na detalye, may isang salita sa ilalim ng encumbrances na nagpatigil sa paghinga ni David. Annotation, real estate mortgage. Napamura si David ng mahina. Ang bahay. Ang bahay na akala ni Eliza ay pag-aari nila. Ang tanging seguridad na meron siya ay nakasangla. Ginamit itong kolateral para sa isang utang at hindi maliit na utang. Minata niya ang halaga, 5 milyong piso. At ang nagpautang ay hindi bangko, kundi isang pribadong lending company na kilala sa matataas na interes. Ang pinakamasaklap sa lahat, ang petsa ng pagkakasangla at ang mga pangalan sa mortgage agreement, Javier Santos at Eliza Reyes Santos. Imposible, sabi ni David sa hangin. Hindi pumirma si Eli dito. Pinalsipikan nila ang pirma niya. Ginamit nila ang bahay para makakuha ng milyon-milyon nang walang kaalam-alam si Eliza. Kailangan na niyang sabihin ito sa kanya. Ngayon na. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadayal ang numero ni Eliza. Kailangan niyang maging maingat. Ang balitang ito ay kayang dumurog sa kahit sinong tao, lalo na sa isang taong kasalukuyan ng nasa bingit ng pagkasira. Sumagot si Eliza sa ikalawang ring. Ang boses ay balisa. David? Eli, ako to. Kumusta ka na? Si Sofia? Sinubukan niyang gawing kalmado ang kanyang boses. Okay lang kami. Natakot lang si Sofia kanina. David, anong nangyayari? Huminga ng malalim si David. Eli, makinig kang mabuti sa akin. May nalaman ako tungkol sa Santos Family Investments. Ano yon? Ang kumpanya. Hindi ito totoo. Wala itong rehistro sa SEC o DTI. Isa itong pangalan lang na ginamit nila para makuha ang pera mo. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig niya ay ang biglaang pagbilis ng paghinga ni Eliza. Ano? Anong ibig sabihin noon, David? Yung pera? Yung mana ko? Eli? Sabi niya, dahan-dahan at may diin. Sa tingin ko, matagal nang naubos ang perang yon. Narinig niya ang isang pigil na hikbi. Hindi maaari. May mas masama pa, Eli. Ito na ang pinakamahirap na bahagi. Ang bahay ninyo sa Villa Corazon. Anong meron sa bahay? Isinangla nila ito, Eli. May utang sila na 5 milyon at ginamit nilang kolateral ang bahay. Pinalsipikan nila ang pirma mo. Isang malakas na paghagulgol ang narinig ni David mula sa kabilang linya. Ang tunog na yon ay sumaksak sa kanyang puso. Ang tunog ng isang taong tuluyan nang nawalan ng lahat. Wala na akong babalikan, sabi ni Eliza sa gitna ng kanyang pag-iyak. Wala na kaming uuwian ni Sofia. Habang sinusubukan niyang pakalmahin si Eliza, ang mga mata ni David ay napabalik sa petsang nakasulat sa mortgage document sa kanyang screen. Isang detalye na kanina pa bumabagabag sa kanya. Isang malamig at nakakakilabot na ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Ellie, sabi niya, biglang naging seryoso ang kanyang boses. May isa pa akong tanong. Kailan nga ulit eksaktong namatay ang mami mo?
Naguguluhan man, sinabi ni Eliza ang petsa habang umiiyak. Kinumpara ni David ang petsa ng pagkamatay ng ina ni Eliza sa petsa ng pagkakasangla ng bahay. Nagtugma ang kanyang hinala. At ang katotohanang lumabas ay mas masahol pa sa demonyo. Eli, makinig ka, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng isang bagong natuklasang galit. May isa pa akong sasabihin. Ang petsa ng pagkakasangla ng bahay. Huminga siya ng malalim. 3 araw bago mamatay ang mami mo. Matagal na nilang pinlano to, Eli. Bago pa man mapunta sa iyo ang mana mo, may plano na sila kung paano ito ubusin. Ang paghagulgol ni Eliza ay tumigil. Ang mga salita ni David, 3 araw bago mamatay ang mami mo, ay hindi na parang punyal na sumaksak sa kanya. Ito ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ang sakit ay naroon pa rin, matindi at kumikirot. Ngunit sa ilalim ng sakit, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang damdaming mas malamig, mas matalas, at mas mapanganib. Hindi na ito simpleng galit. Ito ay determinasyon. Ang babaeng umiiyak sa kabilang linya ay biglang nawala. Ang pumalit ay isang taong naisahan, ninakawan, at ngayon ay handa ng lumaban. David, sabi ni Eliza. Ang boses ay garalgal dahil sa pag-iyak ngunit may bagong tatag. Anong kailangan nating gawin? Naramdaman ni David ang pagbabago sa tono ng kaibigan. Ito na ang Eliza na kilala niya. Ang matalino at hindi sumusukong babae na kaya niyang ipaglaban hanggang sa huli. Kailangan natin ng ebidensya, Eli. Sagot ni David. Ang boses ay bumalik na rin sa pagiging isang estratehikong abogado. Ang lahat ng ito ay circumstantial pa lang. May hinala tayo, pero kailangan nating patunayan, lalo na yang tungkol sa pekeng sakit sa puso. Paano? Kailangan nating mapatunayan na hindi siya nagpapagamot para sa puso, kundi kumukuha lang ng mga pekeng medical certificate para mahuthutan ka ng pera. Paliwanag ni David. Pero mahirap yan. Ang medical records ay confidential. Hindi tayo basta-basta makakakuha ng kopya. Katahimikan. Nag-isip si Eliza ng malalim. Kung hindi nila kayang pasukin ang pinto, marahil ay may siwang sa bintana na maaari nilang daanan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na medyo delikado, ngunit maaaring umubra. David, sabi niya, may bagong plano sa kanyang boses. Paano kung hindi natin kailangang makuha ang records? Paano kung ang kailangan lang natin ay isang pag-amin? Anong ibig mong sabihin? Ang klinik na yon. Sinabi mo na general practitioner lang ang doktor. Malamang ay maliit lang ang staff niya. Baka may isang nurse na madaling kausapin. Paliwanag ni Eliza, ang isip ay mabilis na tumatakbo. Paano kung tumawag ako doon? Magpapanggap ako. Nag-aalangan si David. Delikado yan Eli. Baka mahalata ka nila at masunog ang plano. Hindi nila ako kilala at kaya kong gawin ito. Pagpupumilit ni Eliza. 10 taon akong natutong magpanggap sa bahay na yon. Kaya kong magpanggap sa isang tawag sa telepono. May punto si Eliza. Narinig ni David ang bakal sa kanyang boses. Pumayag ito, ngunit may isang kondisyon. Gawin natin ito ng tama, sabi ni David. Maghanda tayo. Isulat natin ang script at i-record mo ang buong pag-uusap. Kailangan nating gawing legal ang bawat hakbang. Sa sumunod na oras, ang dalawang magkaibigan ay naging isang team. Binuo nila ang kwento. Si Eliza ay magiging si Anna Cruz, isang agent mula sa Philippine Health Alliance, isang pekeng insurance company. Magtatanong siya tungkol sa claim ng isang VIP client na si Imelda Santos para raw sa annual reimbursement validation. Habang isinusulat nila ang mga linya, naramdaman ni Eliza ang pagbalik ng kanyang kumpiyansa. Hindi na siya ang biktimang naghihintay ng saklolo. Isa na siyang mandirigma na naghahanda para sa laban. Nang handa na ang lahat, huminga siya ng malalim.
Sa tabi niya, pinindot ni David ang record button sa kanyang cellphone na naka-loudspeaker para marinig niya ang buong pag-uusap. Idinayal ni Eliza ang numero. Ang bawat pag-ring ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Sa wakas, may sumagot. "Good afternoon, Dr. Alvarez's clinic," sabi ng isang boses ng batang babae. Mukhang bago pa lang ito. Perpekto. "Good afternoon," simula ni Eliza. Ginamit ang pinakaprofessional at may autoridad na boses na kaya niya. "This is Anna Cruz from Philippine Health Alliance. I'm calling to verify the recent medical claims of one of our VIP clients, a certain Mrs. Imelda Santos." Opo ma'am." Sagot ng nasa kabilang linya. "Si Mrs. Santos po. Sandali lang po, hahanapin ko ang file niya." Narinig ni Eliza ang pagkaluskos ng mga papel. Nagkatinginan sila ni David, parehong pinipigil ang kanilang paghinga. "Hello, Ma'am Anna?" Bumalik ang boses ng nurse. "Ano po ang kailangan ninyong i-verify?" "It's just our standard annual validation," paliwanag ni Eliza. Binabasa ang script na nasa harap niya. "We just need to confirm the regularity of her consultations for her cardiovascular maintenance." Yung para sa puso po niya," sabi ng nurse. "Opo, regular po yan. Buwan-buwan po siyang nandito para kumuha ng medical certificate niya." "I see," sabi ni Eliza. Pilit pinapanatiling kalmado ang boses. "And the medications? Malaki kasi ang claims niya para sa gamot." Dito nag-alinlangan ng nurse. "Gamot po? Kasi ma'am." "Yes?" Pag-uudyok ni Eliza. "Is there a problem?" "Wala naman po ma'am." Nagmamadaling sagot ng nurse na tila ayaw mapagalitan. "Kasi po, ang totoo niyan, yung medical certificate lang po talaga ang kinukuha niya dito. Tapos po, binibigyan siya ng resibo, pero yung bayad po niya, cash. Tapos madalas po ay may kasamang, balato." "Balato?" Pag-uulit ni Eliza, nagkunwaring naguguluhan. "Opo, ma'am." Dulas ng dila ng nurse. "Alam niyo na po, yung galing sa panalo niya. Suki po kasi siya ng kasino sa kabilang kalsada. Jackpot." Napapikit si Eliza. Narinig niya ang pigil na paghinga ni David sa tabi niya. Ito na yon. Ang ebidensyang kailangan nila. Ang pag-amin. Ganoon ba?" sabi ni Eliza. Pinilit magtunog na normal. Si Mrs. Santos, ang pasyenteng malaki ang panalo sa kasino sa tabi. "Sige, I see. That clarifies everything. Salamat sa tulong mo, ha?" "Walang anuman po, ma'am." Nang ibaba ni Eliza ang telepono, napasandal siya sa upuan, nanginginig ang buong katawan. Hindi sa takot, kundi sa pinaghalong galit at tagumpay. Hawak na niya ang katotohanan. Ngunit ang maliit na tagumpay na yon ay agad na naputol. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, ngunit hindi ito si David o si Rina. Isang hindi pamilyar na numero, isang numero mula sa landline. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello, Mrs. Eliza Santos?" Tanong ng isang formal na boses ng babae. "Yes, speaking." "Good afternoon, ma'am. This is Teacher Mary from Little Sprouts Academy." Biglang kinabahan si Eliza, ang eskwelahan ni Sofia. "Yes, Teacher Mary, may problema po ba?" "Wala naman po, ma'am. Nagko-confirm lang po ako," sabi ng guro. "Kasi po, nandito ang lola ng bata, si Mrs. Imelda Santos. Sabi niya po, pinapasundo niyo na raw po si Sofia para sa isang family emergency." Ang dugo sa katawan ni Eliza ay tila nagyelo. Pinapasundo niya si Sofia? Halos pabulong niyang tanong. "Opo, ma'am," sabi niya. "May authorization daw po kayo. Hinihintay lang po namin ang text ninyo ng confirmation bago po namin i-release ang bata." Ang mundo ni Eliza ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang tagumpay na naramdaman niya, ilang segundo lang ang nakalipas, ay biglang naging abo sa kanyang bibig. "Huwag!" Isinigaw niya sa telepono. Ang boses ay basag sa purong takot. "Teacher Mary, parang awa niyo na. Huwag ninyong ibibigay si Sofia.
Wala po akong ibinibigay na authorization. Papunta na ako dyan. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang telepono at tumakbo palabas ng opisina ni David na mabilis namang sumunod sa kanya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Eli, anong nangyari? Si Sofia, sabi ni Eliza habang paulit-ulit na pinipindot ang button ng elevator. Nasa school niya si Imelda. Kinukuha niya si Sofia. Ang biyahe mula Ortigas papuntang eskwelahan ni Sofia sa Quezon City ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Eliza. Bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang pagsubok sa kanyang katinuan. Bawat sasakyang bumubusina ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang mga posibleng mangyari. Paano kung naisahan ni Imelda ang guro? Paano kung nakuha na niya si Sofia? Saan niya ito dadalhin? Hawak-hawak niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype ng mensahe kay Rina. Rina, puntahan mo si Sofia sa school. Bilisan mo. Please. Nakarating sila sa Little Sprouts Academy pagkatapos ng tila walang katapusang biyahe. Bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan ni David, bumukas na ang pinto at kumaripas ng takbo si Eliza papasok ng gate. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa labas ng classroom ni Sofia, nakatayo si Imelda. Ang muka ay puno ng kabanalan habang kausap si Teacher Mary. At sa likod ng guro, nakasilip si Sofia, ang muka ay puno ng pagkalito at takot. Mommy! Sigaw ni Sofia nang makita siya. Tumakbo si Sofia papalapit sa kanya at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. Niyakap siya ni Eliza pabalik, napapikit sa sobrang ginhawa, na parang isang taong nalulunod na biglang nakaabot sa pampang. Ligtas ang anak niya. Sa ngayon. Eliza, sabi ni Imelda. Ang boses ay malamig na parang yelo. Ang pekeng kabaitan ay naglaho na. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo ipinagkakait sa akin ang sarili kong apo? Huwag kang magkunwari, Imelda, sagot ni Eliza. Ang galit ay nagsisimula nang pumalit sa takot. Alam kong alam mo ang ginagawa mo. Itinayo niya ang kanyang sarili, hinarap ang biyanan, habang ang isang kamay ay nananatiling nakahawak ng mahigpit kay Sofia. Anong karapatan mong kunin ang anak ko nang walang pahintulot? Karapatan ko bilang lola. Tumaas ang boses ni Imelda. Hindi na alintana ang ibang mga magulang at guro na nakatingin na sa kanila. Isang lola na nag-aalala dahil ang apo niya ay nasa kamay ng isang pabayang ina. Isang asawang iniwan ang kanyang pamilya. Pamilya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Eliza. Kailan mo kami tinuring na pamilya, Imelda? Noong ipinagtabuyan mo ako? Sa kusina? Sa harap ng lahat? O noong ninakaw ninyo ang lahat ng pera ko? Namutla si Imelda sa huling sinabi ni Eliza. Ngunit mabilis itong nakabawi. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Wala kang pruweba. Bulong nito. Sapat lang para marinig ni Eliza. Mrs. Santos, mahinahong sabi ni Teacher Mary na halata ng hindi komportable sa nangyayari. Dahil wala po kayong maipakitang authorization letter at nandito na po si Mrs. Eliza, sa kanya na po namin ibibigay ang bata. Salamat, Teacher Mary. At pasensya na po sa abala, sabi ni Eliza at akmang tatalikod na para umalis. Ngunit bago pa sila makahakbang, si David, na kanina patahimik na nakatayo sa likuran, ay lumapit sa kanya. Ang mukha niya ay seryoso. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang brown envelope. Eli, sabi niya sa mahinang boses, dumating na to kanina sa opisina. Pinadala ko agad dito. Nanginginig ang kamay ni Eliza nang buksan niya ang envelope. Sa loob, isang opisyal na dokumento mula sa korte. Isang summons, isang petisyon na inihain laban sa kanya. Petition for custody. Ang naghain, Imelda C. Santos at Javier Santos. Nabitawan ni Eliza ang papel. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Kinukuha nila si Sofia.
Hindi lang sa eskwelahan, kinukuha nila ito sa kanya ng legal. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang nagtatagumpay na mga mata ni Imelda. Sa tingin mo, mananalo ka? Sabi ni Imelda. Ang boses ay puno ng lason. Sa korte, ano ka? Isang babaeng bigla na lang umalis ng bahay. Walang trabaho, walang pera, walang sariling bahay. Lumapit ito at bumulong sa paraang nakakakilabot. Samantalang ako ang kaawa-awang lola. Isang lola na may sakit sa puso na ang tanging gusto ay alagaan ang kanyang nag-iisang apo mula sa isang iresponsableng ina. Huminga ito ng malalim na para bang dinadama ang kanyang tagumpay. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng hukom, Eliza. At sa sinabing yon, tumalikod si Imelda at naglakad palayo. Iniwan si Eliza na nakatayo sa gitna ng school grounds. Yakap-yakap ang kanyang umiiyak na anak. Hawak-hawak ang isang pirasong papel na nagsasabing maaari siyang mawalan ng lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eliza ang tunay na kahulugan ng desperasyon. Tinalikuran niya ang isang masamang buhay para lang mapunta sa isang bangungot na mas malala pa. Nawala na ang kanyang pera, ang kanyang bahay, at ngayon, ang kanyang anak naman ang nakataya. Lahat ay nawala. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni David, pabalik sa kondo ni Rina, ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamaingay na sigaw. Sa passenger seat, si Eliza ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ngunit alam ni David na wala itong nakikita. Ang mga mata nito ay blanco. Ang mukha ay isang maskara ng pagkatalo. Sa likod, si Sofia ay nakatulog na. Pagod sa pag-iyak at sa mga pangyayaring hindi niya naiintindihan. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay parang isang dagok sa konsensya ni David. Siya ang abogado. Trabaho niyang protektahan ang kanyang kliyente. Ngunit ang nangyari kanina sa eskwelahan ay isang malaking sampal sa kanilang dalawa. Nagkamali siya ng kalkula. Hindi niya inakala na ganito kabilis at ganito kadumi maglaro si Imelda Santos. Nang makarating sila at maingat na naipasok ni Eliza si Sofia sa kwarto, humarap si David sa kanyang kaibigan. Ang babaeng nakita niya kanina na puno ng tapang ay nawala. Ang kaharap niya ngayon ay isang basag na salamin. Wala na, David, sabi ni Eliza sa mahinang boses. Umuupo sa sofa na parang isang manikang nawalan ng tali. Panalo na sila. Paano ko lalabanan yan? Lahat ng sinabi niya totoo. Wala akong pera, wala akong trabaho, kahit bahay wala. Anong ipapakain ko kay Sofia? Hindi yan totoo, Ellie. Mariing sagot ni David. Umupo sa tapat niya. Mayroon kang isang bagay na wala sila. Tumingin si Eliza sa kanya. Ang mga mata ay walang buhay. Ano? Katotohanan, sabi ni David. At ako, nasa panig mo ako. Ngunit sa isip ni David, alam niyang hindi sapat ang katotohanan. Sa isang korte, ang katotohanan ay kailangang balutan ng matibay na ebidensya. Ang audio recording na nakuha nila ay isang malaking bagay, ngunit kayang-kaya itong baliin ng isang magaling na abogado sa kabilang panig. Kailangan nila ng isang bagay na hindi matatawaran, isang bagay na sisira kay Imelda nang walang kaduda-duda. Habang nag-iisip si David ng kanilang susunod na hakbang, muling pumasok sa kanyang isip ang isang detalye mula sa kanyang investigasyon, ang kasino. Ang balato na nabanggit ng nurse, ang paulit-ulit na paglabas ng pera para sa medical expenses. Hindi ito simpleng bisyo. Ang laki ng mga halaga ay nagsasabi sa kanya na may mas malalim na problema. Kinailangan niyang kumpirmahin ang kanyang hinala. Eli, kailangan kong umalis sandali, sabi ni David, tumatayo. Magpahinga ka muna. Huwag kang mag-isip ng kahit ano. Pangako, babalik ako na may dalang solusyon. Nagmaneho si David papunta sa isang lugar na hindi madalas puntahan ng mga abogado. Isang madilim na bar sa isang eskinita sa Pasay, malayo sa mga kumikinang na gusali ng Makati.
Dito, nakipagkita siya sa isang dati niyang kliyente, isang impormante na may malawak na koneksyon sa mundo ng sugalan at utangan. Attorney, bati ng lalaki na nagpakilalang si Benny. Long time no see. Anong maipaglilingkod ko sa batas? Inilatag ni David ang isang litrato ni Imelda Santos sa mesa. Isang litratong nakuha niya mula sa social media account ni Javier. Kilala mo ba siya? Tinitigan ni Benny ang litrato. Isang nangisi ang unti-unting gumuhit sa kanyang labi. Si Madam Imelda, ang reyna ng high-stakes table. Oo naman, sikat yan dito. Anong alam mo tungkol sa kanya? Malaki pumusta, pero mas malaki matalo, sabi ni Benny, humigop ng kanyang beer. Nitong mga huling buwan, sunog na sunog. Ang balita ko, lubog na lubog sa utang. Ito na ang hinihintay ni David. Kanino? Nag-atubili si Benny. Attorney, delikadong pangalan yan. Naglabas si David ng isang makapal na sobre at dahan-dahang itinulak sa ibabaw ng mesa. Mas delikado ang kliyente ko kapag hindi ko nalaman. Kinuha ni Benny ang sobre, sinilip ang laman at tumango. Okay, pero hindi ito galing sa akin ha. Huminga siya ng malalim. May utang siya kay Big Boss Eddie. Napalunok si David. Kilala niya ang pangalang iyon. Si Big Boss Eddie ay hindi isang simpleng loan shark. Isa siyang kilabot na pinuno ng isang malaking sindikato. Ang mga taong hindi nakakabayad sa kanya ay hindi lang basta sinisingil. Minsan, hindi na sila natatagpuan. Gaano kalaki? Tanong ni David. Ang huling narinig ko, 8 figures, sagot ni Benny. At ang deadline niya, malapit na. Kaya pala nagiging desperada na si Madam. Nang umalis si David sa bar na yon, isang mapanganib, ngunit napakalinaw na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Ang kahinaan ni Imelda ay hindi lang ang kanyang pagsusugal. Ito ay ang kanyang desperasyon. At ang desperadong tao ay gumagawa ng mga pagkakamali. Bumalik siya sa kondo. Naabutan niya si Eliza na gising pa, nakaupo sa parehong pwesto, tila hindi gumalaw. Eli, sabi ni David, ang boses ay puno ng bagong kumpiyansa. Tumingin si Eliza sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Alam ko na kung paano natin siya pababagsakin. Patuloy ni David, hindi natin siya lalabanan sa korte. Hindi pa sa ngayon. Dadalhin natin ang laban sa teritoryo niya. Gagamitin natin ang sarili niyang kasakiman laban sa kanya. Paano? Umupo si David sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Eliza. Seryoso at puno ng determinasyon. Ibibigay natin sa kanya ang gusto niya. Sabi ni David, ang bawat salita ay may bigat. O mas tamang sabihin, ipapakita natin sa kanya ang isang bagay na mas gusto pa niya kaysa sa pagkuha kay Sofia. Pera. Malaking pera. Ang plano ay nagsimulang mabuo sa kanilang pag-uusap. Isang plano na nangangailangan ng tapang, ng tamang tiyempo, at ng pinakamagaling na pag-arte sa buong buhay ni Eliza. Isang huling pustahan kung saan ang kalayaan niya at ni Sofia ang nakataya. Nang matapos niyang ipaliwanag ang buong plano, tinitigan ni David si Eliza. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit sa likod ng takot, may nakita siyang isang kislap ng pag-asa. Kaya ba natin to, David? Tanong ni Eliza. Kaya natin, sagot ni David. Tinitigan niya ang kaibigan, ang babaeng nakita niyang nadurog, at ngayon ay unti-unting bumabangon. Ang tanong, Eli, may lakas ka pa ba ng loob na harapin siya sa huling pagkakataon? 2 araw. Yan ang 2 araw na ginugol ni Eliza para mag-ipon ng lahat ng natitira niyang lakas. Sa tulong ni Rina at David, inihanda niya ang sarili, hindi lang sa panlabas, kundi pati sa panloob. Tapos na ang pagiging biktima. Ngayong gabi, isa siyang artista
sa pinakamahalagang pagtatanghal ng kanyang buhay. Ang unang hakbang ng plano, pain. At ang perpektong pain ay ang kahinaan ni Javier. Sa isang payapang kafe, gamit ang isang bagong SIM card, tinawagan ni Elisa ang kanyang asawa. Habang nagriring ang telepono, huminga siya ng malalim. Hinugot ang lahat ng alaala ng dati niyang sarili. Ang mahina, ang palasunod, ang nagmamakaawang Elisa. "Hello?" Sagot ni Javier. Ang boses ay tunog pagod at iritado. "Javier," sabi ni Elisa, ginawang garalgal at nanginginig ang kanyang boses. "Ako to, si Ellie." Narinig niya ang biglaang pagbabago sa paghinga ni Javier. "Ellie, nasaan ka? Bakit ngayon ka lang tumawag? Alam mo bang?" "Ayoko nang lumaban, Javier." Putol ni Elisa. Ang bawat salita ay maingat na binitawan, puno ng pekeng pagsuko. "Pagod na ako. Tama kayo. Tama si Mama. Wala akong laban sa inyo. Gusto ko lang matahimik." "Ano ang ibig mong sabihin?" May pag-aalinlangan sa boses ni Javier, ngunit may halong pag-asa. "Ibibigay ko na ang gusto niyo," sabi ni Elisa. Isang pekeng luha ang pinatak niya sa pisngi para mas maging makatotohanan. "Mag-usap tayo, tayong tatlo, para maayos na ang lahat. Ang tungkol sa kustodya ni Sofia at sa mga ari-arian." Ang salitang ari-arian ang magic word. Narinig ni Elisa ang biglaang interes sa boses ni Javier. "Sige, kailan at saan?" "Bukas ng gabi, sa La Stella Restaurant. Alam kong paborito yon ni Mama," sabi ni Elisa. "Gusto kong maging sibilisado ang lahat para kay Sofia." Nang ibaba niya ang telepono, napapikit si Elisa. Ang unang bahagi ay tapos na. Kinagat nila ang pain. Ngayon, kailangan na lang niyang ihanda ang bitag. Kinagabihan, pumasok si Eliza sa marangyang lobby ng La Stella Restaurant. Ang dating Elisa, na nakasuot ng lumalumang bestida, ay wala na. Ang babaeng naroon ngayon ay nakasuot ng isang simpleng itim na damit na bumagay sa kanya. Ang buhok ay maayos na nakapusod at ang mukha ay may magaang na kolorete na nagtatago sa mga gabing walang tulog. Sa kanyang paglalakad, mayroon siyang bagong aura. Isang halo ng kalungkutan at dignidad. Sa isang sulok ng restaurant, nakita niya sila. Si Javier, na hindi mapakali sa kanyang upuan, at si Imelda, na nakaupo na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang mukha ay may ekspresyon ng isang general na nanalo na sa giyera bago pa man ito magsimula. Isang nangiting mapangasar ang sumilay sa labi nito nang makita si Elisa. "Kalmado." Yan ang salitang paulit-ulit na sinasabi ni Eliza sa kanyang sarili habang papalapit siya sa kanilang mesa. "Maging kalmado. Mabuti naman at nagpakita ka." Bungad ni Imelda, hindi man lang siya inalok na maupo. Hindi sumagot si Eliza. Umupo siya sa tapat nilang dalawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at inilapag sa mesa, screen down. Sa kabilang banda, si David na nakaupo sa isang malayong mesa at nagpapanggap na abala sa kanyang laptop ay tumango ng bahagya sa kanya. Ang recorder ay naka-on na. "Nasaan na ang mga papeles?" tanong ni Javier atat na atat. "Ang waiver para sa kustodya ni Sofia?" "Darating din tayo dyan," sabi ni Eliza sa mahinahon na boses na ikinagulat ng dalawa. Tiningnan niya si Imelda ng diretso sa mata. "Pero bago yon, may gusto akong ibigay sa inyo." Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang isang itim na briefcase na kanina pa niya dala. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakasalansan ang mga bundle ng pekeng pera na inihanda ni David. Totoo sa paningin, ngunit papel lang sa katotohanan. Ngunit sa ibabaw ng lahat, may isang tunay na bundle ng 1,000 piso. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Maging si Javier ay napanganga. "Ano to?" tanong ni Imelda. Ngunit ang boses niya ay hindi na kasing taas ng dati. Ang tingin niya
ay nakapako sa pera. Lahat ng natitira sa ipon ko, sagot ni Eliza. Ang boses ay walang emosyon. Alam kong kailangan nyo ng pera. Alam kong may mga utang kayo na kailangang bayaran. Tinitigan niya si Imelda. Alam kong malapit na ang deadline mo. Ang pagbabago sa mukha ni Imelda ay mabilis. Ang pagtatagumpay ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng takot. Anong pinagsasasabi mo? Huwag na tayong maglokohan pa, Imelda. Sabi ni Eliza. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya ito sa pangalan ng walang tita o mama. Ang kasino, ang pekeng sakit, ang Santos Family Investments. Alam ko na ang lahat. Wala kang alam. Sigaw ni Imelda, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitago. Talaga ba? Ngumiti si Eliza, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng briefcase. Ang perang ito, lahat ng ito ay magiging sa inyo. Ibibigay ko ng kusa. Kalilimutan ko na ang lahat ng ninakaw ninyo. Iuurong ko ang anumang kaso. Ibibigay ko sa inyo ang full custody kay Sofia. Ang bawat alok ay isang patibong. Nakita ni Eliza ang kasakiman sa mga mata ni Imelda na nakikipaglaban sa pagtataka nito. Sa isang kondisyon, pagpapatuloy ni Eliza, sagutin mo lang ang isang tanong ko, Imelda. Sa harap ni Javier, sa harap ng Diyos, at sa harap ng konsensya mo kung meron ka pa. Sumandal siya. Ang buong restaurant ay tila nawala. Silang tatlo na lang ang nasa mundo. Ang tanong ko ay simple lang. Sabi ni Eliza, ang kanyang boses ay bumaba na parang isang bulong, ngunit matalas na parang isang patalim. Bakit? Bago pa man makasagot si Imelda, isang anino ang biglang tumabon sa kanilang mesa. Isang malaking anino na may amoy ng mamahaling tabako at panganib. Isang lalaking matipuno, may peklat sa kilay, at suot na gintong relos, ang biglang tumayo sa tabi nila, kasama ang dalawa pang lalaking nakatayo sa likuran niya. Tumingin ito, hindi kay Eliza o kay Javier, kundi kay Imelda. Good evening, Madam Imelda, sabi ng lalaki sa isang boses na malalim at nakakakilabot. Mukhang nakahanap ka na ng pambayad. Naghihintay na sa labas ang van ko. Namilog ang mga mata ni Imelda sa takot. Nanginginig siyang tumingin sa lalaki, pagkatapos ay kay Eliza, at pabalik ulit. Big Boss Eddie? Nauutal niyang sabi. At sa sulok ng kanyang mata, nakita ni Eliza si David na dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang mesa. Ang cellphone ay nakatutok sa kanila, habang ang mga security guard ng restaurant ay nagsisimula nang maglakad papalapit. Ang bitag ay nakasara na. Ang pangalang Big Boss Eddie ay bumagsak sa gitna ng kanilang mesa na parang isang bomba. Ang mukha ni Javier ay nagbago mula sa pagiging arogante tungo sa purong pagkalito at takot. Tumingin siya sa kanyang ina pagkatapos ay sa malaking lalaking nakatayo sa tabi nila na para bang sinusubukang intindihin ang isang bangungot na biglang naging totoo. Ngunit si Imelda, sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay, ay sinubukang bawiin ang kontrol. Sino ka? Hindi kita kilala, sabi niya kay Eddie, ngunit ang boses niya ay basag. Security! May nanggugulo dito. Ngumisi si Big Boss Eddie, isang nangising hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata. Huwag na tayong maglokohan, Imelda. Bayad o gulo? Pumili ka. Itinuon ni Eddie ang kanyang tingin sa briefcase na nasa ibabaw ng mesa. Akmang bubuksan niya ito nang pigilan siya ng boses ni Eliza. Huwag! Sabi ni Eliza. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad na ikinagulat ng lahat, pati na ni Eddie. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi siya si Eliza na asawa ni Javier o si Eliza na manugang ni Imelda. Siya ang babaeng nagplano ng lahat ng ito. Ang perang yan, pagpapatuloy ni Eliza, tinitingnan si Eddie, ay hindi sa kanya. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Imelda.
at hindi rin yan sa'yo. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Eddie. Ang pasensya ay nauubos na. Ang ibig sabihin, sabi ni Elisa, ay pareho tayong niloloko ng babaeng ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa mesa. Sa isang pindot, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker nito, sapat na para marinig ng lahat sa kanilang paligid. Ito ang boses ng nurse mula sa klinika. Kasi po, ang totoo niyan, yung medical certificate lang po talaga ang kinukuha niya dito. Suki po kasi siya ng kasino sa kabilang kalsada. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Imelda. Namutla siya. Ang mga mata ay ng lalaki sa hindi makapaniwalang pagtataksil. Peke ang sakit niya sa puso, sabi ni Eliza. Ang boses ay matatag, para sa kapakinabangan ng lahat. Ginamit niya ang pekeng sakit na yan para nakawan ako ng milyon-milyon sa loob ng 10 taon. Ang perang pinangpupusta niya, ang perang ipinambabayad niya sa mga utang niya, ay pera ko. Pera ng pamilya ko. Bumaling siya kay Javier na ngayon ay nakatingin sa kanyang ina na para bang ngayon lang niya ito nakita. Alam mo ba to, Javier? Alam mo bang ang bawat atake-atakihan ni mama mo ay isang malaking kasinungalingan? Alam mo bang ninanakawan niyo ako habang ako'y nag-aalala para sa buhay niya? Hindi makasagot si Javier. Umiling-iling siya. Ang muka ay puno ng pagkabigla. Mama, totoo ba ito? Ngunit si Imelda ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin na siya kay Big Boss Eddie na ang muka ay nagdidilim sa bawat segundong lumilipas. Kaya pala palagi kang walang pambayad, sabi ni Eddie sa isang mapanganib na bulong. Dahil ang perang pinapakita mo sa akin ay hindi naman pala sayo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagpipigil ni Imelda ay gumuho. Ang reyna ay nawalan ng korona. Ang natira ay isang desperadong babae na nasukol. Kasalanan niya ang lahat. Isinigaw niya, itinuturo si Elisa. Kung hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa pagmamatigas niya, nabayaran na sana kita. Dapat sa kanya yan. Malaki ang mana niyan. Ito ang pag-amin na hinihintay ng lahat. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Salamat sa kumpirmasyon, Mrs. Santos, sabi ng isang pamilyar na boses. Si David, lumapit siya sa mesa kasama ang 2 unipormadong pulis na kanina pa pala naghihintay malapit sa entrance. Imelda Santos, sabi ng isang pulis. Iniimbitahan ka namin sa presinto para sa kasong estafa at falsification of documents base sa reklamong inihain ni Mrs. Elisa Santos. Ang mukha ni Imelda ay nag-iba-iba. Mula sa galit, sa gulat, sa pagmamakaawa. Tumingin siya kay Javier. Javier! Anak! Tulungan mo ako! Ngunit si Javier ay nakaupo lang, tulala. Ang mundo niya ay gumuho na. Hinawakan ng mga pulis si Imelda. Habang dinadaan siya sa gitna ng restaurant, nagpumiglas siya. Walang hiya ka, Elisa. Sumpain ka. Hindi ka magiging masaya. Sisirain ko ang buhay mo. Hindi na siya pinansin ni Elisa. Tumingin siya kay Big Boss Eddie na ngayon ay tahimik lang na nanonood. Pasensya na sa abala, Mr. Eddie, sabi ni Eliza. Gaya ng napag-usapan natin sa telepono, bilang paunang bayad sa utang niya, narito ang impormasyon ng lahat ng ari-arian na iligal niyang inilipat sa pangalan niya. Bahala na ang abogado niyo na habulin yon. Inabot ni David ang isang folder kay Eddie. Tiningnan ito ni Eddie. Pagkatapos ay tumingin kay Eliza na may bagong respeto. Tumango siya. Salamat sa impormasyon. At sa isang senyas, umalis na siya at ang kanyang mga tauhan na parang mga aninong naglaho sa gabi. Ang natira na lang sa mesa ay si Eliza at si Javier. Biglang lumuhod si Javier sa sahig, sa harap ng lahat. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Eliza. Ang muka ay basang-basa sa luha. Elay, patawarin mo ako. Pagmamakaawa niya. Hindi ko alam. Maniwala ka.
Hindi ko alam na ganito kalala. Akala ko, Ellie, mahal kita. Umuwi ka na sa akin. Magsimula tayo ulit. Tinitigan ni Eliza ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi isang asawa, kundi isang duwag. Isang batang lalaki na nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito sa kanyang damit. Tapos na tayo, Javier, sabi niya. Ang boses ay walang galit, walang sakit. Tanging isang malamig at mapayapang pagtanggap. Ang pagsasama natin ay natapos nung gabing hinayaan mo akong kumain mag-isa sa kusina. Tumayo siya, tinalikuran ang kanyang nakaluhod na asawa at naglakad palayo. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib na para bang isang mabigat na kadena na matagal na niyang pasan-pasan ay sa wakas ay nalagot na. Naglakad siya papalabas ng restaurant, sinalubong ang malamig na hangin ng gabi at sa unang pagkakataon, huminga siya bilang isang malayang tao. 6 na buwan ang lumipas, ang hangin na umiihip ngayon sa pisngi ni Eliza ay hindi na malamig na simoy ng Disyembre, kundi ang mainit na hininga ng isang bagong pag-asa. Ang amoy sa paligid niya ay hindi na amoy ng luma-lumang motel o ng takot, kundi ang amoy ng bagong pinturang pader, ng nilulutong adobo at ng matamis na tagumpay. Nakatayo siya sa gitna ng isang maliit ngunit malinis na espasyo. Sa salaming pinto sa kanyang harapan, nakasulat sa masayang mga letra ang mga salitang pinapangarap niya gabi-gabi. Kusina ni Ellie and Sofia. Hindi ito isang malaking restaurant. Isa lang itong maliit na kainan na may 3 lamesa. Ngunit para kay Eliza, ito ang kanyang kaharian. Ang bawat silya, bawat plato, bawat kutsara't tinidor ay pinili at binili niya mula sa perang naibalik sa kanya sa tulong ni David. Hindi na ibalik lahat. Marami ang naubos na ni Imelda, ngunit ang natira ay sapat na. Sapat na para magsimula muli. Sa isang sulok, abala si Sofia sa pagguhit sa isang maliit na blackboard. Ang kanyang tawa ay umaaling-aungaw sa buong lugar, isang musika sa pandinig ni Eliza. Ang kanyang anak ay bumalik na sa dati nitong sigla. Wala nang mga anino ng takot sa mga mata nito. Ito ang pinakamahalagang panalo ni Eliza. Si Imelda ay kasalukuyang humaharap sa sunod-sunod na kaso. Ang kanyang pekeng sakit sa puso ay hindi na umubra sa korte, lalo na't ang doktor at nurse sa klinika ay kumanta na sa takot na madamay. Ang kanyang mga ari-arian ay unti-unting kinukuha para ibayad sa mga taong niloko niya, kabilang na si Big Boss Eddie. Si Javier naman ay isang anino na lang ng dati niyang sarili. Nang mawala ang pera at impluwensya ng kanyang ina, nawala rin ang kanyang yabang. Huli niyang balita, nagtatrabaho ito bilang isang ordinaryong empleyado, nakatira sa isang maliit na apartment at mag-isang binabayaran ang mga utang na iniwan ng kanilang pamilya. Hindi na ito nagtangkang guluhin sila. Para kay Eliza, hindi na mahalaga kung ano ang nangyari dito. Isa na lang itong kabanata sa isang librong matagal na niyang isinara. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Mukhang may naamoy akong masarap. Napalingon si Eliza at nakita si David, nakatayo sa may pinto. May dalang isang malaking palumpon ng mga puting rosas. Ang ngiti sa labi nito ay totoo at nakakahawa. David! Masayang bati ni Eliza. Agad na tumakbo si Sofia para salubungin ang tito lawyer nito at yumakap. Para sa pinakamatapang na business owner na kilala ko, sabi ni David, iniabot ang mga bulaklak kay Eliza. Mayroong isang saglit na pagkakahiyaan sa pagitan nila abang niya nagkakatinginan, isang komportableng katahimikan na puno ng mga hindi sinasabi ngunit nararamdamang salita. Salamat, sabi ni Eliza. Inaamoy ang mga bulaklak. Umupo ka, ipagtitimpla kita ng kape. Habang nagtitimpla siya ng kape,
Inilapag ni David ang isang brown envelope sa ibabaw ng counter. Dumating na pala to kahapon. Ang huling piraso ng puzzle. Alam na ni Elisa kung ano yon. Kinuha niya ang envelope, ang puso niya ay kalmado. Binuksan niya ito at inilabas ang mga papeles. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang matagal na niyang hinihintay. Decree of Annulment. Final. Tapos na. Opisyal na siyang malaya. Kinuha niya ang isang ballpen at tinitigan ng linya kung saan kailangan niyang pumirma para sa acknowledgement. Dati, ang pirma niya ay Elisa Arm Santos. Ngayon, dahan-dahan at buong pagmamalaki, isinulat niya ang pangalang matagal nang nawala sa kanya. Elisa Reyes. Pagkatapos ng ilang kwentuhan, nagpaalam na si David. Si Eliza naman ay lumabas ng kanyang munting kainan at naupo sa isang upuan sa labas. Pinanood niya si Sofia na masayang naglalaro sa maliit na hardin sa tabi. Ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat ay parang isang yakap. Ang tunog ng tawa ng kanyang anak ay ang pinakamagandang musikang narinig niya. Huminga siya ng malalim, pinuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang takot sa kanyang puso. Ang naroon na lang ay kapayapaan. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito isang pilit na ngiti para pagtakpan ng sakit o isang mapait na ngiti ng paghihiganti. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, ito ay isang ngiting totoo. Isang ngiti ng isang babaeng nadapa, nasaktan, ngunit buong tapang na bumangon at piniling mabuhay muli. Sa pagtatapos ng kwento ni Eliza, malinaw na ang kalayaan ay hindi ibinibigay. Ito ay ipinaglalaban. Ang mga taong gumamit ng kapangyarihan, yaman at apelyido upang yurakan ang kanyang pagkatao ay tuluyang nabunyag. At ang kasamaan na itinago sa likod ng marangyang mesa ng Noche Buena ay gumuho sa harap ng katotohanan. Ang pananahimik na minsang ginamit laban kay Elisa ay napalitan ng kanyang matapang na tinig at ang panlilinlang ay nauwi sa pananagutan. Ngunit higit sa paghihiganti, ang kwentong ito ay tungkol sa isang ina na piniling iligtas ang sarili upang mailigtas rin ang kanyang anak. Sa pagtayo niya sa sariling mga paa, natutunan nating ang tunay na lakas ng isang babae ay nagmumula sa pagmamahal, dignidad, at kakayahang kumawala sa pagkontrol. Sa mga nakikinig ngayon, kumusta kayo? May mga sandali ba sa buhay ninyo na kinailangan ninyong piliin ang sarili, kahit masakit? Sa palagay ninyo, tama ba ang landas na tinahak ni Elisa? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin. Mahalaga ito sa amin. At taos-puso kaming nagmamalasakit sa inyong mga kwento.